Mga kaagri, laing adlaw na pod ug laing pagaistorya na pod mga kaagri ang ato ang laing discussion, laing topics na pod ang atong pagaistoryahan aron mas makabalo mo sa mga programa sa Department of Agriculture kauban ang ato ang mga eksperto dinhi. Ug karon para ni sa ato ang mga kaagri nga kamais. So akong kauban karon siya ang Agricultural Center Chief 2 at the same time mga to ang Regional Corn Program focal person walay lain si Ma'am Monday Aritanio. Maayong adlaw Ma'am Monday. Og welcome sa among programa. Ato ang programa. Good afternoon, maayong udto sa tanan. Okay. Ma'am Monday, gikan ka sa livestock program. So karon kay connected gihapon kay ato ang livestock gakinahanglan man og feeds. Yes. So pag-istoryahan nato karon mga kaagri kabahin aning yellow corn ug unsa ning programa sa atong banner program kabahin niini. Ma'am Monday, so far dili man kayo halayo ang livestock ug ang corn program, no? Yes po. Okay. To start with, the flagship of the corn program is the YCPEP, the Yellow Corn Enhancement Production Enhancement Program. Again, nagbanggit po kanina, ang mga hayop pinangangailangan din ng mais. That's the major ingredients of the feeds. Okay. Ulitin ko, si YCPEP is purely malaki ang naitutulong sa livestock sector. Not only for livestock, also for poultry. Okay. So for Region 11, considering the Region 11 is a high-value region, meron pa rin iilan na pwede namin, inaasahan namin mga farmers na nagtatanim pa rin ng mais. Okay. So, for Region 11 again, for this year, meron kaming isang cropping lang na pwedeng suportahan ng corn program. So, magsa-start kami ngayong cropping, I think June ang planting. Okay. So, again, malaking tulong si corn para sa livestock and poultry. Not only that, meron din ito for the industrial use. So, very obvious, no? Yung the cornstarch, yung mga ibang food ingredients na gawa po galing sa corn. Okay. Ma'am, on the national scale, according to the data, the corn industry is flourishing. Pero naagya po'y na-identify nga gap sa supply ug demand. Unsa ka ang mga factors, ma'am, contributing to that gap, o especially concerning our feed millers? Okay. It's very obvious, no? Tumataas na rin ang populasyon ng Pilipinas. So, it goes with the livestock and the poultry sectors. So, isa natin i-consider is yung climate change. Hindi na ganun kadali rin na ma-adapt ka agad nung panahon yung pagtatanim ng mais. Okay, aside from that is i-consider din natin siguro yung ulitin ko, for Region 11, na hindi nga main commodity si corn. Iilan na lang talaga. So, siguro yun ang nakikita namin na dapat talagang i-enhance o tulungan natin ang corn sa corn industry na magtanim talaga para ma-address din natin yung mga needs ng ibang industry. Okay, kay mga kaagri, ang Davao Region manggod gibansagan ta nga kanang high value crops ita nga region. So, kung mahibala ninyo, number 1 ta sa mga major commodities, kakao, kape, durian, banana. So, halos high value crops. According to Mamandi, dili ingon kay high value crops sa region ta, pasagdanan na itong laing sektor. So, padayon gihapon ang atong suporta sa ubang sektor, ilabi na sa mais, kining yellow corn. Ma'am, dinhi sa na-mention ni mo no, isa gid sa pinaka-goal sa YCPEP is mapataas gud ang produksyon. Kanang unsa ang mga strategiya o mga interbensyon nga atong ginahatag pinaagi sa YCPEP aron ma-achieve nato ning tumong. Okay. For the YCPEP program, ang binibigay namin directly is corn seeds, fertilizer,
But aside sa seeds and fertilizers, meron din kami mga various post-harvest facilities. So, kung titignan, through the help of the engineering division, the RAED, pag-validate kung kailangan talaga ng warehouse, and line machineries, or even hauling truck, kung need talaga as per validation, nagbibigay din po si corn program. Okay. So murag dili na ta atong the usual nga ma-remember na to man pag mga corn farmers kay kami sa una ma'am gamais man pud mi nga katong manual nga Manual labor na, gid ba. yes. So dili na jud Modernized na po ta. okay. So dili na jud kay ngon nga ato ka lisod ma'am no. Pero beyond the kanang machinery ma'am sa seeds o fertilizer, naa ba po'y mga training or kanang para mahimong competitive ang ato ang mga corn farmers? In collaboration with the ATI, sila ang naatasan na mag-conduct ng training, no? Updating of the planting approach, updates kung ano ang tamang pamamaraan na nga ng pagtatanim ng mais. Okay. Dinhi sa tibuok rehiyon, ma'am, katuno nasgutan nato high value crops man ta, but naa ba tay murag ginatawag ginato nga mga priority corn areas? For Davao region, as to our sa as data, the Davao Oriental. Okay. But the approach kasi ni corn program, pagbigay ng intervention is through corn clustering. Dinaghan na ma'am, Yes. maramihan. Meron kasi mga farmers na hindi member ng association or cooperative. So, through the help of our AEW, tinutulungan nila kami, pati yung kami na ilapit si small farmers sa mga cooperative or association para maging part siya ng co-op, ng corn cluster, para naman yung intervention mismo ng corn program is ma-maximize. Okay. Oo. So, kung anong natatanggap ng malaking co-op, yung cluster na yon, so, pwede na rin gamitin ng mga individual farmers. Yes, okay. And that's a good thing to know, ma'am, no? Kay dugay-dugay na kita sige tag-advocate nga dapat atong mga farmers magpamembro yung asosasyon or co-op, but ang problema usahay ang mga farmers gani pangutan o minsan lang wa magimi kabalo sir kung saon ano mapamembro ka Kung asosasyon. nabay programa na ingana. And it's a good thing, ma'am, nga kamo di ay with the help sa LGU, EWs nga inyo kung gi-inform ang mga farmers ang gitabangan na magpa-member sa asosasyon. Kining sa imong na-mention nga seeds o fertilizers, ma'am, because I believe dili na naapod na ko ano kung pila lang ka ektarya mo ora po imong madawat unsa bay pamaagian na, ma'am? Okay. Ang 0.5 to 0.99 hectare, the corn program nagbibigay ng 1 bag of seeds and 1 sack of fertilizer. Then 1 hectare up na land area, nagpo-provide si program ng 2 bags of corn seeds and 2 sacks of fertilizer. Fertilizer. So kana ding isa ka bag nga inyong ginahatag, ma'am. Daghan dako na gid ang ma-cover ana po Yes no? po, oo. So ang katong mga kamais nato or katong mga kaagri nato nga wa pa nagmais pero interesado sila, ma'am, unsa ba yung mga eligibility documents or mga requirements nga atong gina-require para maka-appeal sila? Sa tanan na gusto mo tanom og mais, no, actually it's not only for mais. Dapat talaga maglapit kayo sa local. Okay, kung sa province, sa MLGU, sa munisipyo na level, meron dong Municipal Agriculture Office. So, nandun po lahat ang detalye kung ano ang mga requirements. So, please do diretso na lang po kayo doon for the detail na mga requirements po. Okay, so mo to mga kaagriha or mga kamais kung naamoy mga pangutana kabahin sa mong gipang-discuss si Ma'am Monday, ayaw mo pagduha-duha or maulaw mo duol sa inyong mga Municipal Agriculture Office kay mo ni sila gitahasan para mas mapaduol ang mga programa sa gobyerno ngadto sa katawhan. Katong na-mention na to, ma'am, nga nagapasita sa hectarage or kadakon sa yuta sa farmer, ginaunsa ba na to na pag-identify? Naabatay murag tool or unsay ginagamit ang RSBSA? Oo.
Sa RSBSA, nandun ho lahat yung information ng mga farmers up to the level of ang hectarage na ginagamit nila sa pagsasaka. So, through that, doon din namin binabase yung intervention na binibigay namin. Okay. Oo. Kining at daghan po tagi collaborate ma'am no para mahimong successful, mahimong smooth ni ato ang YCPEP. Ang ato ang National Corn Program kanang sa ato ang DA Field Operation Service unsa ba poy suporta ang ilang gihatag nato dinhi? Okay. The National Corn Program, sila ang mata overseeing the national. Kung ano ang setup ng corn, ano ang sa production side, kung gaano na ang corn scenario sa nationwide. So since sila yung nakakaalam, sila ngayon ang nagka-come up ng mga guidelines sa mga programa. Then sila din po yung may directly involved or may contact sa mga different government offices in support to the program. Okay. So bali sila mo i-gazette yung direksyon ma'am no? Yes po. Okay. Pero na importante pud yun dinhi atong opisina inyong tunghaan sa corn program diri sa rehiyon kay kamo mo ginaa sa grassroots ma'am no. Ang procurement sa seeds o fertilizer ma'am diri man sa tuwa sa region ma'am no. Yes po. Ginaunsa na to pagsiguro nga kalidad ang ato ang seeds nga ginahatag dito sa mga farmers. The corn program, nag-conduct sila corn derby. Okay. So, situated in different provinces. So, ito, different suppliers ang nag-commit din to participate to the derby. So, for that, ma-identify na ngayon what's best na mag-suit na variety for that specific location. Okay, specific place. So, during the procurement, nakaspecify yan siya kung for this location, ito yung top 3. Top 3 na variety na maganda ang production, ang yield niya is mataas at maganda quality. So, yun ang ginawa ng corn program. Okay. So, mga kaagri nga nagtanaw ha, yung tag-derby, basig manok din ang nasa inyo una-una. Pero mura ginana ang idea, because derby, so, ibangga na to bale ang nagkalahi ng mga seeds galing sa lahi ng supplier. So, kinsa dito yung mga best of production or katong di ni mamandi nga yield, dito ang atong basihan kung mao to yung kuwaon sa procurement. Yes po. So, okay. So, ang sa part sa LGU ma'am nahisgutan nato ganina nga dako po yun silang tabang no ilabi na sa validation. More than that ma'am unsa pay dako yun nga tabang responsibility sa tong LGUs? Ang among partner sa LGU is talaga big help sila kasi sila yung on the ground. Directly involved, directly contact ng mga farmers. So, initially, sa tulong nila, ang validation sa site, validation sa place as to the suitability of the corn, then the validation of the information na nakalagay sa RSBSA as to the updated pa ba or yun pa ba ang current na on the ground na ginagamit. Okay, so isa din yun no sa laki ba naman ng Region 11, hindi kakayanin ni corn program. So ano lang talaga, it's really a good relationship with the local. Kasi pare-pareho naman kami ng mandato. Kung sa programa namin is gusto namin tataas ang ng corn production, meron din kaming counterpart doon na nakafocus din with corn program. Okay. Ma'am, beyond the katong production support na to ma'am sama sa seeds, fertilizer, and training, naaba po tayo support sa mga farmers when it comes to market? Okay. Meron naman po tayong division sa DAMAD, the Agribusiness and Marketing Assistance Division. So sila yung marketing arm ng DA. So the corn program now will provide the AMAD kung ilan yung intervention namin as to
sacks para alam din nila kung ano yung expected na yield na pwede nilang i-match sa possible na trader Okay. or buyer ng mais. So, kanang dako po dako jud kay role po nga to ang marketing kay unsaon na lang daghan na kitag na produce niya di na to malink sa Yes sakto po. gyud nga market. In addition din, meron naman pong mga feed millers na meron ng like MOU with some of the clusters of the corn. So kahit papano, meron na silang sure na market. Mao jud nay nakanindot mga ka-agri kung membro mo sa cluster, dinaghan naman gud na member associations na natong ginisgutan kay ang purpose gid ana kanang ma-achieve na tong economies of scale. So mas daghan inyong matapok nga produkto, mas ma-connect na to sa dagkong buyer. Yes. Kay mo man jud Ang na presyo is tama. yes, ang presyo pod yun. Ma'am, aside ana ma'am no, of course dako pog responsibilidad ang atong mga benepisyaryo sa mga programa. Unsa ba poy responsibilidad nila ma'am para masiguro nato nga dili sayang ang atong ginapanghatag sa ilaha? So, balik ko no, kailangan talaga namin yung counterpart namin, yung partners namin sa LGUs, yung mga AEWs. So, sila talaga yung nakatuto, nakasama namin as to monitoring kung yung mga naibigay namin na seeds and fertilizer is natanim, na-apply. Tapos, closely monitoring talaga with the farmers, with the cluster. Para pag harvest time, we can assure na yung output or yung yield versus the investment of the government is maibalik, mapakita. Yes. Kay kuan ba yan no kanang public funds ba gini. Yes. So mo na tong gusto nga kung unsa to ang objective mo generate siya balik ma'am. Yes po. So unsay atong hope ma'am? Taud-taud na ba ning YCPEP na implement ma'am? Again, it's a flagship program, mga around 3 years. 3 years na ma'am no. Moving forward ma'am, unsay atong mga hopes para sa YCPEP? Okay. Again, pabalik-balik, yun talaga ang ano namin, no? The production is mag-increase. Kasi nga, hindi lang tao ang nangangailangan nitong for the seeds, but the livestock sector, the poultry sector, kailangan talaga nila ito. So, pag sinabi mo yan, it's really a big stakeholder ang nangangailangan. Kasi it's still a food related na kailangan talaga ang livestock and poultry. So it's actually it's a collaboration with livestock program din para alam din namin kung ano din yung dapat gaano kalaki dapat ang i-produce ni Region 11 para ma-satisfy din nila yung sector ng livestock at poultry. Alright. So ma'am, taod-taod na pod no from livestock tapos sa una man procurement ka livestock tapos corn. Para sa mo ang mga batanon pa. Batanon naman gyapon si Ma'am Ande. Para sa mga batanon pa ma'am, kanang unsa bay naka-motivate nimo everyday ma'am? Murag unsay rewarding nga part sa imuhang trabaho? Okay. Siguro no as government employee no, madrama man pero may sinumpaan ka tayo. Yeah. So it's really makita mo lang na lalo na sa level namin sa operation na seeing a farmer na nakasmile kung gaano sila nagpapasalamat sa project ng gobyerno. For me is more than enough. More than enough. Yes. Mo jud yung murag rewarding nga part. Yes, kasi sila yung clientele natin. Sila ang direct. So, aside sa procurement, ma-procure natin what is best para makalating sa kanila, para sila ay nakatawa, nakangiti. Ganon pala, nakangiti. Yun lang siguro talaga. For me yun lang siguro talaga kami sa operations. After dealing sa kanila, though merong ups and downs, hindi ganun kadali, pero pag may magsabi na talaga na daghang salamat, nakaabot yun, that's it.
2 words, daghang salamat. Salamat. Alright. Ma'am, mga mensahe na lang nimo sa ato ang mga corn farmers or sa atong mga farmer beneficiaries nga nananaw karon. Okay. Sa mga mag-uuma for corn, no, kabalumi along the way, dili ing anak kadali because maraming factors na hindi natin control. But again, daghang salamat pod kay naam mo na continuous na nagatanong despite na naay mga kalamidad usahay, pero padayon mo sa pag-uma, lalo na sa corn. Lastly, ma'am, mensahe nato sa atong mga partners, atong mga kugihan nga AEW sa atong LGUs, ma'am. Yes. Again, pare-pareho po tayo as public servant, empleyado, pare-pareho tag ka ng misyon. So, magtinabangay lang ta, kung pwede, magsinabtanay para sa kaayuhan sa tanan, lalo na sa corn program. Okay, and one last question, ma'am. Unsay paborito nimo nga luto sa mais? It's very simple. Yung nilagang mais. Mais. Ang kana Pero kung pwede, sweet corn. Basta Basta mais. Anything basta mais. Alright, once again, daghang kig salamat mga ka-agri atong kauban karon ang Agricultural Center Chief 2 at the same time ang Regional Focal sa Corn Banner Program sa Department of Agriculture Regional Field Office 11. So mga ka-agri, laing ang mga sa mga ka-agri na to ma'am nga buot na may mga pangutana sila na sa email or contact sa to email. Okay. Ayan, ito, naka-flash. Okay, Ayan. na nasa screen. Okay, mga ka-agri, so, mauna contact details kung namo yung mga pangutana, kabahin sa mong discussion karon ni Monday. And pwede po mo comment katong mga late tuners, late viewers, pwede mo comment sa tong live, kaya tuwara po ng i-refer sa office nilang Ma'am Monday. Alright, so once again, Ma'am Monday, daghang kaayong salamat sa inyong you. panahon. And puhon na po, ubano na po nato si Ma'am Monday kung naay mga update na po sa maong programa.